Ito, tignan natin ito. 'Di ba? 'Di ba ang sarap sa pakiramdam, nakakapanindig balahibo, na yung hindi pa natin Thank you, in-expect. Chinese Coast Guard, for helping us. And thank you for the Chinese Coast Guard who helped us to be safe now. Thank you, Chinese Coast Guard. 就是他挂着绳子， Tignan nyo, mismo yung Pilipino ang yayakap. Oh, 赵雷， diba? Oo. Asan yung Philippine Coast Guard dyan? Wala, di ba? Mga inutil kasi. Oh, nakita nyo ang Thank you very much, CCG. Pwede naman nilang ano yan eh. Sa totoo lang, pwede nilang iwanan yan kasi grabe yung mga pahayag ng Philippine side sa China, no? Kasi kalaban ng touring eh, ang tingin eh, pero pwede nilang iwanan yan kasi nakita nyo naman yung tension nung last, 'di ba? Yung niram yung boat, winoter cannon, ah, tapos tinusok pa yung boat, tapos ito, buhay ang pinag-uusapan dito. Pwede naman silang umalis dito. Pwede nilang iwanan yung mga kapwa natin dito. Kasi walang Philippine Coast Guard dyan eh. Alam mo yung sila lang ang pag-asa dyan. Masarap sa pakiramdam na yung hindi mo in-expect na tutulong sa'yo dahil sobrang kritik ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Sila pa yung tumulong sa... Kumbaga sila pa yung yung hindi mo in-expect na na maasahan mo. Kasi ang i-expect mo talaga asahan mo yung Philippine Coast Guard natin. Baliktad eh. Ang sarap talagang makita na nakapag-save sila ng 17 lives dito. Tapos, wala pa atang 24 hours. Ganito ang maririnig natin, no? Democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Grabe, no? I mean, katatapos lang na tayo ay tinulungan, at least man lang magbigay naman kayo ng galang or courtesya, or maybe not the right time to say this. Tayo po ay tinulungan ng China maisalba ang kababayan natin, which is supposed to be ang sarili nating kababayan, gobyerno, Coast Guard. Ang gagawa nito dahil inutil sila, wala sila. Tapos ganito pa. Get the out. Yang sinabi mong get the F out na yan. Alam mo ba ang importance ng embassies from a country to another country and vice versa? What if dito sa pahayag mo ang China ay napikon talaga at pinalayas ang mga Pilipino, ang embassies natin sa China at dito sa Hong Kong. Ayan, ang Philippine Embassy sa China, particularly sa Beijing, it serves as primary diplomatic mission for Philippine government, playing critical role in maintaining bilateral relations, protecting citizens, and promoting national interests. So as you can see, yan yung bilateral natin, yung mga formal relations natin with the government, na kahit papaano ma-resolve natin yung mga complex issues natin. Kumbaga, kung halimbawa pinatawag ng China ang ambassador natin doon sa China, wala namang masama yun eh. Hindi naman siya ikukulong eh. Mag-uusap nga, kaya nga bilateral eh. Ayan bilateral relations management. Yan yung purpose ng embassy natin. Para at least kahit paano mapag-usap-usap tayo. Wala namang nangyaring gera hanggang ngayon. Wala namang nangyaring kuhaan ng hanggang ngayon, di ba? 1975 pa na-form yung bilateral agreement between China and Philippines. Panahon pa ng kanyang tatay. Wala namang nangyaring wala namang nangyaring patayan. In fact, tinib pa nga yung ating
seafarers. Lalong-lalo na, it will be crucial itong 2026. Tignan natin kung ano talaga mangyari dito kasi tayo ang chairman ng ASEAN 2026. Medyo malaking usapin ito dahil nga sa kagaya nito. Ayan, kagaya ng ganitong pahayag. We recognize Senator Erwin Tulfo as well. And worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Grabe, no? Sinugandahan pa ni Risa. Nagbardagulan online ang isang political commentator at ang embahada ng China patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pati ang dalawa sa ating mga senador hindi nakapagtimpi sa paninermo numano ng China sa mga... Wala tayo sa China. This is the Philippines. And we are in a democracy. Iyan ang mainit na banat ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado kanina. Kinundena niya ang mga opisyal ng China dahil sa umano'y panghihimasok at pananakot nila sa mga Pilipino. Giit ng senadora, ang mga bahagi ng foreign missions tulad ng mga ambasador ay panauhin lang daw at hindi arbiter ng demokrasya. Wala raw karapatan ang kahit sinong dayuhan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili nitong bansa. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Maging si Senator Erwin Tulfo, naggagalaiti rin sa mga kinatawan ng Chinese Embassy. Giit ni Tulfo, wala raw otoridad ang mga opisyal ng Chinese Embassy na sermonan ang mga Pilipino tungkol sa freedom of speech. Lalo't hindi rin naman daw umiiral ang karapatang yan sa China. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. Wow. Nagugat ang pagpalag ni Hontiveros at Tulfo nang ipatawag ng Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Yan ay para kondenahin ang anilay paninira sa China ni Philippine Coast Paano pag ganyan din ang ginawa sa presidente ng Pilipinas, yung ganyang cartoon na representation na ganyan? Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Sasabihin bang freedom of speech? Ito nga nakakatawa dito, no? Pag hindi pa pabor sa kanila, sasabihin nila na yes, may freedom of speech but it's not absolute. Pero pag papabor sa kanila, ilalaban nila, hindi, freedom of speech tayo, demokrasya tayo. Wala kayong karapatan, you don't have the moral ascendancy or authority to tell about this and that dahil sa sarili ninyong bansa, walang freedom of speech. Ito lang ang i-realize or ang isipin ng mga nagsasabi niya no. Sa atin, it's too much democracy. Pero yung demokrasya na yan, para lang sa mga may pera, mayayaman, mga politiko. Tayo na nasa baba, do you really feel yung demokrasya na yan? And that democracy na ginagamit nila, tinatago nila yan. Sa likod ng demokrasya na yan, sila lang ang i-enjoy niyan, pero tayo limited, wala tayong karapatan pag magsalita tayo, pag maging kritiko tayo ng gobyerno. Anong ginagawa nila? Totoo naman, kinakasuhan ginagawang wanted, tinatanggal sa pwesto, tinatanggal bilang congressman, kinakasuhan. Yung okay naman na proyekto, ginagawa nila ng may problema. Pero doon sa Ilocos Norte, ang dami doon, unfinished na proyekto doon, ghost project. So, yung democracy na yan, tinatago lang nila sa word na democracy. Pero, wala talagang totoong demokrasya. Pangalawa, demokrasya nga tayo. Pero nakita ninyo naman, walang disiplina, korupsyon dito, korupsyon doon. Progresibo ba ang bansa natin? Yun ang tanungin natin. Kasi kung hindi rin progresibo ang bansa natin, gamit-gamit ang democracy, then I would rather have this, the government system ng China, wherein, sabi nyo nga, limited. Limited Hindi pwedeng magprotesta.
Pero nakita ninyo, leader nila, ginagawang lahat para maging progressive yung bansa nila. Kaya nga nagigimbal at nababahala na ang US, panay bira sa China kasi mauungusan na ng China ang US. So kayo, tignan ninyo. Sabi world power yung US. Pero ano nangyari? Pumunta kayo sa New York, sa mga subways, sa mga lugar sa US, kumpara ninyo sa China. So, kung sinasabi na ito kasi bawal lang ganito, bawal lang ganyan, sa Singapore ganun din, bawal yung protest, bawal yung kundainin yung gobyerno, pero look at Singapore. They're considered first world country. Tayo, demokrasya tayo, freedom. Third world country pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya huwag niyong iano yung democracy na yan, too much freedom. Pero yung freedom na yan para lang sa kanila. Ngayon, balik tayo doon sa yung importansya ng kasi pinapalayas Alam mo yun, pag napikon talaga ang China, pag nakat yung natin, lang pa to, diplomatic pa lang sa consular naman, kailangan din natin ng consular yan, kailangan natin yung embassy, kagaya dito sa Hong Kong, yung consulate natin, kailangan natin yun. Bakit? Dito namin pinaprocess yung mga visas namin mga passport namin, dito namin lahat, marriage, death certificate, mga legal documents, pati yung overseas voting. Kailangan natin yan, embassies na yan. Paano naman sa economic? Pag pinutol yung trade and investment natin, ano mangyayari sa atin? Ay yung pinaka number one na aangkatan natin. Nag-i-import tayo, number one, i-import natin mga gamit mula sa China. Tapos tayo, nag-i-export tayo ng banana, pineapple, copper. Paano pag yan ay pinutol ng China? Sasabihin ninyo, ito pa, hindi lang yan. Yung e-visa, yung market access natin, people-to-people ties. Ito pa, national identity, lalo na yung people-to-people ties. Paano kapag napikon ang gobyerno ng China? Kami lahat dito, dito sa Hong Kong, approximately merong 201,291 Filipinos na nakatira dito at nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Sa China naman merong 12,254. Ayan, 7,000 sa Xiamen, Guangzhou, Shanghai, Beijing, meron ding 30,000 sa Macau. Paano pag napikon ang ang China? At instead na kukuha sila ng manpower sa Pilipinas, kukuha sila sa Indonesia. Kasi itong 201 na ito, total na foreign workers dito sa Hong Kong, for example, ay 360,000. Ang 201,000 dyan ay mga Pilipino. Ang 100 plus something dyan ay mga Indonesian. Paano pag binoykot na tayo dyan? Binoykot yung mga Filipinos. Ban na yung mga Filipinos mag-work dito. At ang kukunin nila ay purely from Indonesia and other from Thailand or ibang dyan. May bibigay bang trabaho ang Pilipinas para sa atin, sa amin? Yung workforce na yung ganyan. Sa China may 12,000. Sa Macau may 30,000. Kaya yung yabang na sinasabi na get the F out. Dignity. Huwag kayong masyadong matapang, mayabang. Kasi pag napikon ang China, pinutol yung import-export trade natin. Pinutol yung workforce na kinukuha sa Pilipinas. Kami ay pauuwiin lahat dito. Which nangyari yan nung panahon ni Pinoy. Nung nangyari yung Manila Bus Hostage. Yung pag-angkat ng banana during that time, nila. Binan nila. Buti nga, bumalik. Kaya huwag tayong ganyan kasi apektado ang kababayan natin mga Pilipino. Huwag kayong magyayabang for your self-interest na ang issue dito ay usaping tension sa West Philippine Sea. Pero sinasakripisyo ninyo yung kabuuan ba? Yung bilateral in general. Kasi hindi lang naman pinag-usapan natin dito tension sa West Philippine Sea. Halimbawa, atin nga yan, Atin yan, may oil dyan.
Mayroon ba tayong kakayahan na kuhanan or gawin or pagyabungin kung anong meron tayo diyan? May sariling yung inland nga natin, sa loob ng bansa natin, flood control nga lang kinukurap pa eh. Yan pa kaya yung mga isla or dagat diyan sa ano. Hindi nga natin mapatayuan yung sa Ayungin Shoal, di ba? Barko na pagkaluma-luma. Huwag yung nakakonsentrate kayo diyan lang sa South China Sea na issue na yan kasi marami pa tayong sariling sa loob pa lang ng bansa natin na to address the problems kasi hindi lang yung usapin dyan eh. Hindi nga natin magaya yung Vietnam na meron silang kompleto silang kagamitan, napatayo na nila ng airstrips, yan yung mga isla-isla dyan, may mga nakatira na rin dyan. Hindi kagaya natin na hindi natin kaya. Bakit? Panay kurap eh. Yun yung problema sa atin. Marami tayong dito Tulfo, Risa at kayong mga hunghang na mga tanga na mga bobo. Hindi ninyo iniisip ang kapakanan ng mga kabuuang Pilipino. Dahil ang mga Pilipino hindi lang dyan sa Pilipinas, narito rin sa Hong Kong, narito rin sa Macau, sa China. Pag kami po ay pinalayas, pinauwi, ano ba mangyayari sa pangkabuhayan namin? Pag pinutol yung import-export trade natin, ano mangyayari sa bansang Pilipinas? 'Di ba? 'Di ba kayo nag-iisip? Kasi kung usaping ganito lang, tama naman ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, bakit hindi kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Totoo yan eh. 'Di ba? At ang sagot naman ni Tarsier, kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ano ang tamang paggamit ng water cannon? Mamatay-matay na yung 17 seafarers crew natin. Wala naman kayo. Ito ay para makapagligtas ng buhay. Sino nagligtas ng buhay ng mga seafarers? Di ba China? Hindi para manakit ng kapatao at manira ng barko. Di ba? Kalokohan lang yung mga ganyan. Kaya ito, hindi lang ito usaping sa dagat o ano. Marami pa tayong problema sa loob ng bansa natin. Para yan ay dapat isipin ninyo ng mabuti. Para sa kapakanan ng lahat. Hindi lahat, no? Hindi lahat ng issue ay pansarilin lang ninyo. Dahil narito po kami, nandito po kami na maapektuhan.